Ah, Papatuloy po natin. Ano pa ngayon? 12:35. Ang date, June 18, araw ng Webes 2025. So, ba't ginagawa ko to? Ipapaliwanag ko sa inyo. Kung may isa ka sa katuparan man ako, dito, ito, maikukumpara talaga yung sarili ko. Nung nabasa ko to, nagulat ako na maraming na parang tinutukoy talaga na ito yung ginagawa ko. So, pakinggan po natin ang pamagat nito, ang aklat pahayag 19, tapos ang pamagat, ang nakasakay sa kabayong puti. So, hindi pagka tulad nito, dapat ipapalagay pa sa hitayan, ipapasulat pa rito. Pero noon pa lang nagpapakilala na ako sa inyo ng ganito, di ba? Babasahin ko mamaya. Ang nakasakay sa kabayong puti. Pagkaaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makidigma, parang nagliliyab. So dito sinasabi parang nagliliyab lang, hindi nagliliyab parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay may maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakaalam ng kahulugan nito. So dati kung magpakilala ko sa inyo ganito, di ba? So sinulat ko nga yan din dito. Nakasulat din yan dati pa. So kung nagpapakilala ako sa inyo dati ng ganito, ako si Joel Javier Coronel, bilang si Jesus, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Dati ang pagpapakilala ko, Diyos ng mga Diyos, no? Hindi Panginoon ng Panginoon. Dati ang pinapakilala ko, Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng Panginoon, sa langit at sa lupa, sa huling panahon, sa panahon ng mabuti, sa walang hanggang panahon, sa pangalan ni Jesus. So, papatuloy natin yung binabasa ko. Kaya ko lang binasa yun, para makita nyo na yung nakasulat dito, na tugman-tugma yun na yung ganito. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya. Pangalan ko na ako lamang ang nakaalam ng kahulugan. So dito binanggit ko, ako si Joel Javier Coronel bilang si So patuloy natin. Saan na ba yun? Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Siyempre, ang salita ng Diyos, di ba? Sino ba si Jesus, di ba? Sumusunod sa kanya ang hukbong panlangit na nakadamit ng malinis na puting lino, na nakasakay rin sa kabayong puti. May matalim na lumalabas sa kanyang bibig, na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Pag-aagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ang puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ano ba yung lumalabas sa bibig na tabak? Yun po yung salita ng Diyos, yung panalangin. So kung uunawain nyo at malalaman nyo rin dito sa Biblia na kung ano yung kahulugan na lumalabas sa bibig na magkabila ang talim, yun yung pang-usig. Ano ba yun? Pang-usig ay panlupig, pampatay sa mga espiritu. Halimbawa, si Jesus, nung pinapalabas niya yung masamang espiritu doon, tapos inilipat niya napunta sa mga baboy. Halimbawa, yung mga sinasapian ng masamang espiritu, ano bang ginagamit niya? Salita. Ano ba panlupig niya ron? Salita ng Diyos, di ba? Pag sinabi niya, lumabas ka,
'Di ba? Sa katawan ng tao yan, masamang espiritu napapalabas niya. Yun yung lumalabas na salita ng Diyos. Yun yung tabak na magkabila. Sakay sa kabayang puti. May matalim na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansang mamahala. Nakasulat sa kanya kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan. So, ito pag binasa ko sa inyo, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. So, nung nagpapakilala ako sa inyo, sinasabi ko dito, ako si Joel Javier Coronel bilang si Jesus ang Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Nakita ko, ulitin natin, number 16 yung versikulo 16, nakasulat sa kanya ang pangalan sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. So dito, ipapatato natin yan. Yung kahulugan ng pangalan ko, nakasama rito yung Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon sa hita ko, no? Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw, sumigaw siya ng malakas. Tinawag ang mga ibon sa himpapawid, halikayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang mga laman ng mga hari at mga kapitan at mga kawal ng mga kabayo at kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin, malaya at hamak at dakila. At nakita kong nagtipon ang halimaw at ang hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo, at ang hukbo nito ay nabihag. Ang halimaw gayon din ang huwad na propeta na gumagawa ng kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. So, nakita niyo kung paano pinatay, di ba? Siyempre, yung panalangin, pagka lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo, yun ang nangyayari. So, maraming salamat po sa pangalan ng Jesus.